Hello, kumusta mga kababayan at magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating vlog. At pag-usapan naman natin kung paano nga ba tayo makakaiwas sa mga scammer sa pag-a-apply natin ng mga trabaho sa Poland or sa mga European countries. At unahin natin para sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Ganito lang kasimple. Kung kayo po ay mag-start na maghanap ng agency papuntang European countries or papuntang Poland, ay mas maganda po kung doon po kayo maghanap ng mga legal na agency sa website ng DMW or Department of Migrant Workers. Doon po sa website nila, madali lang po natin mahahanap yung mga job hiring sa iba't ibang lugar. Like for example, kung mag-apply kayo papuntang Poland, papuntang Czech Republic, yung mga country dito sa Europe. Yun po yung isa sa pinaka-safe na paraan para makaiwas po tayo sa mga scammer, dahil nga sa panahon ngayon ay naglipana na po itong mga scammer. Pag alam nila na sikat yung isang agency papuntang abroad, ay sinasamantala nila yon. So nagpapakilala sila bilang staff. Pero yung mga ganyang bagay po, madali lang natin maiiwasan yan kung susundin lang po natin itong mga gabay na dapat nating gawin para makaiwas tayo sa kanila. Okay, so una po ay punta lang tayo sa website ng DMW or Department of Migrant Workers at doon po tayo maghanap ng mga agency. Ngayon, pag nakahanap ka na ng agency, makikita nyo po doon sa website ng DMW ang kanilang contact number at ang kanilang exact address. So it's either po, kung meron kayong time, puntahan nyo po mismo sa opisina nila at doon po kayo makipag-usap sa mga personnel nila. Or kung wala naman po kayong time at gusto nyo po muna mag-inquire dahil or di kaya malayo kayo sa address nila, pwede naman pong tawagan nyo na lang para makapag-inquire kayo, makapagtanong kayo about sa mga information na kailangan nyong malaman, na gusto nyong alamin. Okay, so yun po yung isa sa mga gabay natin, mga tip natin para safe po tayo na mag-apply ng trabaho dito sa mga European countries. Then, pangalawa, kung nakakita na kayo ng agency na legal sa DMW website, syempre i-search nyo rin kung meron nga ba silang job order. Yung agency na yon, syempre kapag inalok kayo ng trabaho like papuntang Poland, so sabihin na natin ang binigay sa inyong trabaho is factory worker sa isang factory company or sa isang kumpanya. Alamin nyo rin po kung meron nga bang job order. Alam nyo kung gaano kahalaga yung job order na yan. Ganito lang kasimple. Kasi kapag walang job order at nirecruit kayo na agency, kahit pa sabihin license yan, syempre hindi naman natin masabi, kahit minsan license magsisinungaling sila for the sake of money, diba? So kahit lisensyado yan, do your own research pa rin about sa job offer nila. I-check nyo kung meron nga bang job order yung offer nila sa inyo doon sa DMW website. Makikita nyo naman po yun. Madali lang pong gamitin yung portal po ng DMW website. So doon po makikita nyo kung may job order sila. Ngayon, kung wala silang job order, mag-isip-isip na po kayo dahil may chance na nandun po yung posibilidad na matagalan po yung inyong pag-a-apply dahil nga wala naman talagang job vacancies na maibibigay sa iyo dito sa Poland, di ba? So sana ay nagigets niyo po yung point ko, na kahit pa sabihin hiring sila or start na yung process ng agency na yon, dahil wala ngang job order, so malamang pag-antayin po kayo ng matagal hanggang sa makakuha sila ng work permit dito sa Poland or sa kung saan mang European countries. Okay? Nagtatanong yung iba nating mga kababayan, magkano nga ba ang placement fee kapag ikaw ay nasa Pilipinas? So mostly po sa mga nakakausap ko na galing sa Pilipinas, ako po kasi galing sa Saudi nung nag-apply ako papuntang Poland, mostly ng placement fee doon sa Pilipinas sumaabot ng 250,000 to up to 300,000 pesos. So ganun po kalaki, kaya wag po tayo basta-basta nagbibitaw ng pera na walang kasiguraduhan. So yun nga, syempre umaasa tayo na makakaalis ka agad para mabawi yung nagastos natin sa pag-a-apply, diba? So sundan nyo lang po yung mga sinasabi ko at sigurado magiging maayos po, magiging smooth ang inyong pag-a-apply.
So wag po tayo magbabayad through online hanggat maaari para makaiwas tayo sa mga problema, lalo na kung yung transaction nyo ay gagamitan ng mga e-wallet, yung mga ganyan. So napakadelikado po. Isiguraduhin po natin na yung account na paghuhulugan nyo ng pera, kung kinakailangan, kung wala kayong time para pumunta sa opisina, nakapangalan po doon sa company or sa agency mismo. Okay? Wag po sa individual person. According po sa DMW, meron naman pong mga agency talaga na hindi sila naniningil ng placement fee, lalo na kung skilled worker ka at kung with experience ka, madali lang pong mag-apply. Like for example sa IPAMS agency, yun po yung agency ko nung pumunta ako ng Saudi. Wala pa akong binayarang placement fee or kahit yung medical co-refundable. So ganun din po papuntang Poland, meron din mga agency or papuntang ibang Europe countries, may mga agency na talagang hindi nyo kailangan magbayad ng placement fee. Hanapin nyo lang yung tamang agency at make sure na well packed po tayo sa ating job experience, at kung skilled worker man po tayo, make sure na talagang well experienced po tayo bago mag-apply. Okay? So, about po sa age limit. So yun, pag nasa Pilipinas tayo guys, matik yun, meron talagang age limit sa dami ba naman ng mga kaartihan kapag nasa Pilipinas, di ba? So mayroon talagang age limit. At based on my experience po, yung age limit ay nakadepende sa kung anong trabaho po yung papasukan nyo. But ang one thing for sure ako na hangganan po ng age limit na tinatanggap nila papuntang abroad kung kayo ay sa Pilipinas, up to up to 35 years old. So yun po yung nakikita ko, maximum po 35 years old. But correct me if I'm wrong, but yun po yung based on my experience po sa age limit. But minsan mas mababa pa doon, nakadepende yun sa kung anong trabaho po ang papasukan nyo. Okay? At ano pa ba? So nabanggit ko na yung placement fee kung magkano, but as much as possible, hanap kayo ng agency na walang placement fee para po makatipid tayo sa application natin abroad. Then about naman sa mga qualification, so aside from experience, so sa pag nasa Pilipinas po tayo, expect nyo na at least high school graduate or college graduate. Hindi naman necessary, at least high school graduate with experience talaga sa inyong a-applyan na trabaho. Okay guys, so yun po yung mga advice ko sa inyo kapag kayo ay mag-a-apply papuntang Europe at kayo ay nasa Pilipinas. Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung kayo ay nasa ibang bansa or magko-cross country katulad ko, galing Saudi papuntang Poland or di kaya Taiwan or sa ibang panig ng mundo, basta outside Philippines. Ngayon, wala po tayong access sa DMW kapag nasa abroad tayo, di ba? So mostly sa mga nakakausap natin ay talagang lang, yung mga agency na nirekomenda sa atin ng mga kakilala natin or nahanap natin through online. So ito naman yung paraan para safe po tayo sa ating pag-a-apply at makaiwas sa mga scammer. Una, kung sino man yung kausap nyo, i-check nyo po muna yung website nila. Okay? Like for example sa Dubai, si Steadfast Agency. So sa Steadfast po, i-check nyo po yung kanilang website. Example lang po ito, hindi pa ako nagre-recommend ng kahit anong agency kasi hindi naman po ako nagtatrabaho sa kahit anong agency or kahit kaninong agency. Tamang gabay lang po ang sa akin. Example, si Steadfast. I-search nyo po muna, hanapin yung kanilang website, and then kunin nyo yung contact number at saka i-double check nyo din po yung kanilang mga social media account, kung gaano na sila katagal nag-ooperate at kung gaano karami yung mga nagko-comment at kung ano yung mga feedback nila sa based on their experience sa pag-apply nila sa agency na yon. Okay? So yun po yung isa sa mga paraan para ma-check po natin. Basic nyo po yung website. Pag walang website, medyo laylo tayo doon. At lalo na kung walang social media account. At kung halimbawa man malapit lang yung agency or opisina nila, mas mainam po puntahan nyo na mismo personal. At doon nyo po kausapin, doon po kayo makipag-usap about sa inyong application. Okay? So wag po basta-basta maniniwala.
Kasi sa cross country naman, ang based on my experience, ang nagastos ko umabot din po ng hanggang 250,000 pesos. So hindi po katulad sa Pinas na may mga agency, may mga license recruitment agency na nagpapaalis ng libre, walang placement fee. Kapag nag cross country kayo, talagang magbabayad kayo. Maliban na lang, ito guys, banggitin ko na rin, maliban na lang kung kayo po ay skilled worker like a driver, mga heavy equipment driver or bus driver, or di kaya mekaniko or welder or electrician. Kung kayo po ay skilled worker, pwede rin pong option na maghanap kayo ng employer dito sa Poland. At kung willing kayong sponsoran, mas makakatipid kayo at mas maganda po yung ganung way kung mag-a-apply kayo. At di nyo na kailangan magbayad ng placement fee, di ba? Ang gawin nyo na lang, hanap kayo ng employer. Okay? Pag meron na kayong employer at na-provide na lahat at kaya naman i-provide lahat ng mga documents na kakailangan sa pagkuha ng working visa, pag meron na kayo nun, meron na kayong mga documents na yon, maghanap lang po kayo ng visa consultant. Again, yung legit po ha, yung visa consultant na may opisina at saka legal. Huwag po makikipag-deal online. Okay? Mas mainam po kung bisitahin nyo mismo yung opisina nitong mga visa consultant. Ito idea lang po ha, pero kung alam nyo naman mag self-process, kasi sa mga visa consultant, guidance lang naman yung kukunin mo doon. At kung wala kang time, so pwede kang magpatulong sa kanila, magbabayad ka lang ng certain amount. Pero kung alam mo naman mag-process, alam mo naman gawin yon personally, may idea kung paano mag-process, pwede ka rin naman manood-nood sa YouTube, mga tutorial, ganyan. Pero mas mainam pa rin kung may mga advisor ka, diba? Para sigurado yung inyong application na walang sablay. Pero yon, kung halimbawa kaya mo naman mag-process, mas maganda po para makatipid kayo. But para sa mga factory workers, sa yung mga regular job dito sa Poland, pwede rin naman po kayo mag-apply direkta. Kung meron kayong mga kaibigan na pwede kayong matulungan, pwede rin naman pong ganon. But ako, pinapauna ko na sa inyo na pagpasensyahan nyo na, wala talaga akong may re-recommendang agency. Basta may reason kung bakit ayaw ko mag-suggest or mag-recommend. Okay? Ano pa ba yung kailangan nating sabihin kapag mag-cross country? Sa mga requirements naman, so yun ang kagandahan kapag cross country, hindi ka na mag-aalala about sa qualification. Like hindi mo kailangan maging high school graduate, hindi mo kailangan maging college graduate, at hindi mo rin kailangan ng work experience, lalo na kung general worker or job lang naman ang pag-apply mo, like sa mga warehouse o sa mga factory as a production worker. Pero syempre kung skilled worker, kailangan talaga may experience ka, di ba? So, yun yung kagandahan kapag cross country, walang maraming kaartihan katulad sa Pilipinas, 'di ba? So, lang tayo guys, honest talk lang tayo. Nangyayari naman talaga 'yan eh. So, yun, walang qualification, so hindi mo kailangan ng work experience kung hindi ka naman skilled. Pera lang, yun talaga ang kailangan mo paganahin, pera. Pero, yun yung mga tips ko sa inyo, pwede naman hindi gumastos ng malaki kung marunong kayo mag-process, at saka kung meron kayong mga kung skilled worker kayo at merong mga company dito na willing mag-sponsor sa inyo. Okay, so yun po yung mga gabay natin para sa mga kababayan natin na gustong mag-cross country papuntang Europe countries or sa Poland. About nga pala doon sa complete guide ng pag-a-apply natin, yung list of requirements, yung mga qualifications, ano ba yung mga kailangan natin i-prepare na documents. So don't worry po kapag meron kayong agency, kasi i-guide naman po kayo kung ano nga ba yung mga kakailanganin yung dokumento at saka kung paano yung proseso. Kaya yung mga kababayan natin, mapa sa Pilipinas man yan or mapa sa abroad man yan or magko-cross country kayo, kapag nakahanap kayo ng magandang agency, ng legal na agency, sila na po mismo yung mag-guide sa inyo kung paano gagawin yung inyong application, step by step process. Doon naman sa mga kababayan natin na gustong mag-self-process ng kanilang application papuntang Poland o papuntang European countries, so meron naman pong website ang mga embassy, like sa Poland Embassy. Kung kayo nasa Pilipinas, meron po silang sariling website, at doon nyo po makikita yung list of requirements, step by step guide kung ano yung mga kailangan nyong gawin. Additional tip lang para sa mga mag-cross country. Kahit pa minsan may mga kaibigan tayo dito sa Poland, particular dito sa Poland, kahit pa may mga kaibigan tayo sa Poland, tapos sabihin na tutulungan kayo mag-apply,
at may involved money, mag-isip-isip po muna kayo. Kasi maraming mga nangyaring ganyan dito, nasira ang mga pagkakaibigan dahil sa pera. Okay? So wag po basta magtitiwala. Kahit pa sabihin na kilala mo na, kahit pa paano. Basta yun lang guys, about sa mga gustong mag cross country, particular dito sa Poland. Kasi ngayon dito po medyo mahirap na makakuha ng visa. Siyempre kapag naglabas ka na ng pera at umabot na ng 1 taon tapos wala pa, so doon nagkakandaletsi-letsi na. So nasisira yung pagkakaibigan. Then about sa paghahanap ng agency, legit na agency, siguro doon tayo sa mga recommended ng kakilala natin. Ako personally marami kasi akong nakakausap before at maganda yung feedback nila sa agency na to, si Steadfast. Pero sinasabi ko sa inyo, sa ngayon mahirap po makakuha ng working visa dito sa Poland. Napakahirap makapasok. Ang daming nakapending na applicant at ang daming nag-aantay na ng matagal, almost 1 year or mahigit 1 year, yung iba pang umabot na ng 2 years. Then ang daming nare-refuse, kaya I suggest yung mga kababayan natin, it's either nasa Pilipinas ka man or nasa Poland, na hanap na lang muna kayo ng ibang Europe countries, wag na muna dito sa Poland kasi nga napakahirap kumuha ng working visa. Okay? Sayang kasi kung nakapag-start na tayo ng process tapos hindi naman agad-agad makakaalis, di ba? Sa ngayon guys, sa Czech Republic, sa Finland, sa Croatia, sa Hungary, yun yung mga mabilis magpaalis ngayon. Yun yung mga mabilis lang talaga kasi yun, may mga formal agreement po between government to government. Para naman doon sa mga kababayan natin, may mga nagtatanong kasi na nandito na sa Europe, gustong tumawid sa Poland, like nasa Hungary, yung mga ganyan. Kasi depende din yan sa swertihan lang din talaga dito sa Europe. Maaring makahanap, yung iba nakahanap ng company sa Hungary, nandito sa Poland, lumipat papuntang Hungary. Yung iba naman sa Hungary or sa Czech, pumunta ng Poland. So swertihan lang talaga ng kumpanya. But yung mga kababayan natin nandito na sa Europe, gustong pumasok sa Poland, ay Diyos ko po, wag nyo na pong balakin, lalo na kung ngayon pa kayo magbabalaka, ngayong 2025. Wag nyo nang balakin kasi nga may bagong batas ngayon si Poland na hindi na sila nag-i-issue ng temporary residence card sa mga tumawid galing sa ibang Europe countries sa puntang Poland. O makakapagtrabaho ka but hindi mo guaranteed na tatagal ka dito kasi nga illegal ang iyong status kapag ka nagtrabaho ka ng walang work permit at wala kang TRC. Wala na talagang paraan para makapasok dito kasi nga dahil sa bagong batas ni Poland. Okay, so kaya advice ko sa mga kababayan natin na gustong mag-Poland at nasa Europe countries na, stay na lang po kayo dyan, hanap na lang kayo ng magandang company dyan. Dahil baka masayang lang po yung inyong effort at saka yung inyong gastos papunta dito kung pupunta kayo ng Poland at mapapauwi lang kayo sa Pilipinas, di ba? So yun lang mga kababayan, and kung meron pa kayong mga gustong itanong, may mga comment, suggestion, kung anong gusto nyong i-topic sa mga susunod na video, sabihan nyo lang po ako, mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin natin yung inyong mga katanungan kapag meron tayong bakanting oras. Okay, so yun lang po mga kababayan. Maraming salamat ulit sa panonood at see you in our next video.